Maraming pinaniniwalaan ng tao, mga paniniwalang inaasahan niyang totoo. Ngunit ano nga ba ang katotohanan? Nakasalib ba ang paniniwalang yan sa banal na kasulatan? O nahuhulog lang sa sariling opinyon o kuro-kuro ng tao? Alamin sa palatuntunang Biblia o Kuro-Kuro. Kumusta po mga mahal naming taga-subaybay? Muli po ay sumasa inyo ang palatuntunang Biblia o Kuro-Kuro. Muli po kami nag-aanyaya. Samahan nyo kami sa may kalahating oras po natin pagtalakay. Ako po ang kapatid na Orly de Guzman. Ako naman po ang kapatid na William Zigfred ko. Samahan niyo po kami sa ating pong muling pag-aaral. Hindi masama, kapatid na William, na ang tao ay mangarap para sa ikagaganda ng kanyang buhay. Hindi masama na ang tao ay may ambisyon, magsikap para makamtan yung kanyang mga hinahangad na mga bagay na ukol sa mundong ito. Importante po lahat ng yan, kapatid na Orly, at sa mga taga-subaybay. Pero mas mahalaga po at napakahalaga higit sa lahat po na pagsikapan po ng tao na kanyang mapagpagalan yung hindi po para sa buhay na ito, kundi yung para sa buhay po na darating. Hindi lang sa buhay na ito, no? Kung paanong nagsisikap ang taong umasenso, dapat na magsikap siya lalo para makamtan yung para sa buhay na darating. Opo. Ano napakahalagang bagay na panlangit, kapatid na William, na dapat hangarin ng taong mata mo higit sa mga bagay na panlupa. Ito po mababasa natin, pakinggan niyo po ang turo ng Apostol Pablo sa aklat po ng Roma. Dito po sa 2, ang talata po ay 6 hanggang 7. Ganito po ang ating mababasa. Ang Diyos ang gaganti sa tao ayon sa kanyang gawa, sa mga nagtiyaga sa paggawa ng mabuti, sa paghahanap ng kapurihan, karangalan at kawalang kamatayan. Ang ipagkakaloob niya ay buhay na walang hanggan. Ang napakahalagang bagay po na panlangit na dapat pong hangarin na mata mo po ng tao, ayon po sa Biblia, ito po yung buhay na walang hanggan ay pagkakaloob po ng ating Panginoon Diyos. Pero ano ang dapat na magawa ng tao batay sa talatang iyan para mapasa kanya yung ipagkakaloob na buhay na walang hanggan? Ang sabi po ni Apostol Pablo, magtiyaga sa paggawa ng mabuti, sa paghahanap ng kapurihan, karangalan at kawalang kamatayan. Kung paanong sa buhay na ito kailangan po ng pagtitiyaga, tiyaga, sipag, abilidad para makamtan yung mga pinapangarap sa buhay na ito. Ganun din, higit sa lahat, na pagtiyagaan yung para sa buhay na darating, yun ang buhay na walang hanggan. Baka isipin ng iba, may buhay naman tayo ngayon Bakit kailangan pa nating pangarapin o hangarin yung ipinangakong buhay na walang hanggan? Ito po mababasa natin na nakatala po mula sa Biblia. Pakinggan niyo po mga kaibigan ang sinasabi po sa aklat ng Job, dito po sa 14:1 hanggang 2. Ito po ang nakasulat. Ang buhay ng tao'y maikli at batbat ng hirap. Natutuyong parang damo, namumukadkad na parang bulaklak. Naglalahong parang bula, parang aninong lumilipas. Kaya po kinakailangan ng tao na pagsikapan na niya yung para sa buhay na walang hanggan. Kasi ayon po sa pagtuturo ng Biblia, ang buhay po ng tao ay maikli at batbat po ng hirap. Marupok ang buhay ng tao. Opo. At yan inilarawan lang sa kung ano ang buhay ng tao Ang sabi sa ating binasa, parang damo, parang bulaklak. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta hanggang sa matuyo din. Sa makatuyo din, maikli po ang buhay ng tao sa mundo. Ano man ang naabot ng tao, ano man ang narating niya, ano man ang napasa kanya, hindi mo masisira ang nasa Biblia na ang buhay ng tao mayroong hangganan. Opo. Kaya nangarap siya halimbawa, umasenso nga, nabili yung gustong bilhin, narating yung gustong mapuntahan, pero tatanda ang tao at darating ang kanyang kamatayan. Kaya hangarin nating lahat na makamtan natin yung ipinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Buhay ba lamang sa mundong ito, kapatid na William, ang pansamantala? Ito naman po mababasa natin sa aklat po ng Isayas. Sa 51, ang talata po ay 6. Ganito po ang nakasulat na pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan. 51 at 6 po ng aklat ng Isayas. Tumingala kayo sa langit at tumingin sa lupa sa ibaba. Parang usok
ang langit ay maglalaho. Parang damit, ang lupa'y masisira. Ayon po sa talatang ating pong binasa, ang daigdig po na ito na ating kinalalagyan, pansamantala din po tulad ng buhay ng tao. Kaya pati paninirahan ng tao sa mundong ito ay pansamantala eh. Hindi lang ang buhay na taglay ng tao. At diyan sinasabi ano mangyayari sa langit at sa lupa batay sa talatang ating binasa. Ang langit ay maglalaho, parang damit, ang lupa'y masisira. Yan ang paglalarawan ng Biblia sa kung ano mangyayari po sa lupa pagdating po ng araw ng paghuhukom. Kaya ano man ang natamo ng tao sa buhay na ito, wala rin ganap na kasiyahan kasi pansamantala buhay ng tao. Kahit nga hindi pa dumarating yung sinasabing pagkasira ng lupa, kapatid na William. Opo. Pagka ang tao halimbawa, huwag man kayo magagalit matanda na, ugod-ugod na, may sakit pa. Kahit mayaman siya, ewan ko lang po kung may kasiyahan pang ganon, na hindi niya na pinakikinabangan kung ano mang naipundar niya nung nasa kabataan pa. Kaya paano magiging makabuluhan ayon sa Biblia, hindi sa kuro-kuro, ang paggamit ng tao ng buhay niya at maging ng kanyang paninirahan sa mundong ito. Ito po mababasa natin sa aklat po ng Juan, sa 6, ang talata po ay 27. Ganito po ang nakatala na mababasa po natin nasa Biblia. Magsigawa kayo, hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan. Ayon po sa pahayag ng ating Panginoong Jesucristo, kung ang tao'y gumagawa para lamang sa napapanis o lumilipas na mga bagay, Material na pakinabang. Opo, material na pakinabang, mas lalo po na dapat siyang gumawa para po sa pagkaing tumatagal-an niya sa buhay na walang hanggan. Kaya kailangan ng pagsisikap para makamtan yung buhay na walang hanggan. Kailangan na may effort ang tao. Hindi pareho doon sa ibang relihiyon. Wala nang gagawin. Sasampalataya lang, maliligtas na. Hindi ho yun sinasang-ayunan ng Biblia. Kailangan po ang pagsisikap. Kailangan ng paggawa para makamtan natin ang buhay na walang hanggan at ang kaligtasan. At isa pa, hindi dapat ubusin ng tao ang kanyang lakas para lang sa mga bagay na material. Bagaman, importante yun. Hindi ho tayo mga ipokritong tao. Kailangan po natin yung bagay na material. Pero anong sinasabi ng Biblia? Doon sa mga tao, inubos ang lahat, ang buhay, lakas, panahon, para sa mga bagay lang na panlupa. Ito po pahayag ni Apostol Pablo. Pakinggan niyo po mga kaibigan ang itinuturo po niya na nakatala dito sa aklat ng Filipos. Sa 3, ang talata po ay 19. Ganito po nakasulat. Kapahamakan ang kahihinatnan nila, sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya, at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Tinuro po ni Apostol Pablo na kapahamakan po ang kahihinatnan nung dinidiyos nila o pinagpapaon na nila yung hilig ng kanilang katawan o yung mga material po na bagay. Ang pinag-uukol lang ng pansin, mga bagay na panlupa. Opo. Teka muna, masama ba, kapatid na William, mag-ukol ng panahon para sa bagay na panlupa? Ay, hindi po kapatid na Orly. Ang masama po, maubos po doon ang panahon po natin at hindi na po natin mapaglaanan ng panahon yung para po sa mas mahalaga na bagay po na panlangit. Kasi masama namang ang tao'y tamad. Opo. Yung taong ayaw gumawa, ayon sa ibang talata ng Biblia, walang karapatang kumain yun. Pero dapat kung nagsisikap sa bagay na panlupa, lalong dapat magsikap para sa bagay na panlangit. Makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Pagdating ng araw na ang tao maninirahan na doon sa tunay nating bayan, bayan ng mga maliligtas, sa bayan banal. Ito bang katawang taglay natin ngayon? Ito ba ang gagamitin ng tao sa kanyang paninirahan doon sa langit? Ito po mababasa nating turo pa rin ng Apostol Pablo. Ang babasahin naman po namin sa inyo ay ang pahayag sa unang Korinto, dito po sa 15, ang talata po ay 52 hanggang 53. Ganito po ang ating mababasa. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling tunog ng trompeta. Pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na mamamatay. Babaguhin tayong lahat, sapagkat itong katawang nabubulok
ay dapat mapalitan ng di nabubulok at ang katawang namamatay ng di namamatay. Ayon po sa binasa nating mga talata, sabi po ni Apostol Pablo, itong katawan natin ngayon, nabubulok po at namamatay. Kaya ano muna ang gagawin sa katawang ito para maangkop doon sa paninirahan doon sa langit? Ayon po sa binasa nating mga talata, ito po ay papalitan ng di nabubulok at hindi po namamatay. No, kasi ang buhay doon sa pagdadalan sa maliligtas buhay na walang hanggan eh. Opo. Kung yung katawang ito nataglay natin na may sakit, Mhm. pagkatapos meron kang buhay na walang hanggan doon sa pagdadalan sa iyo, di ba napakahirap pong sitwasyon. Halimbawa, may hika. Isipin mo, habang panahon kang may hika, hindi po ganon. Opo. Babaguhin po itong katawang ito, papalitan ng maluwalhating katawan. Doon sa pagdadalhan sa mga maliligtas doon sa langit, ano magiging uri ng buhay at pamumuhay doon ayon sa Biblia? Ganito naman po ang nakatala. Mababasa po natin mga kaibigan ang pahayag po sa Apokalipsis dito po sa 21, ang talata po ay 2 at 4. Ito po mababasa natin na nakasulat po sa Biblia. Apokalipsis 21, 2 at 4. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa, at papahiring niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Ang katawan po na ipagkakaloob po sa atin, katawan pong maluwalhati. Sa bayang banal po, ayon sa Biblia, wala ng mga pagluha, kamatayan, dalamhati, pananambitan o hirap pa man. Lahat ng binanggit na yan nandito sa mundo mayaman mahirap, lumuluha. Opo. Mayaman mahirap, may pagdadalamhati. Maring iba-iba problema. Mayaman at mahirap ay namamatay. Hindi naman mahirap lang ang namamatay Di ba? Lahat ng binanggit na yan, pagdating sa bayang banal, ay naparam na o wala na. Kaya, dyan dapat na mag-ukol ang tao ng panahon, ng malaking panahon niya. Paano siya makararating doon? Kasi wala po itong uri ng buhay at pamumuhay na binabanggit sa bayang banal, wala ho yan dito. Ano man ang naabot po ninyo, harapin po natin ang totoo, ano man ang estado ng tao sa buhay, hindi niya makakamtan ang sinasabing ito ng Biblia tungkol sa kalwalhatian ng bayang banal dito sa mundong ito. Ang nandito, hirap, dalamhati at iba't iba pa na dinaranas ng tao. Kaya nagpapagalang tao para umasenso sa buhay na ito. Tuloy nyo sa matwid na paraan. Pero unahin po natin at higit natin pahalagahan paano tayo makakarating sa bayang banal at magtatamo ng buhay na walang hanggan. Anong paraan? Sinong dapat na sampalatayanan ng tao? Na kanino ba ang buhay na walang hanggan na kailangan ng lahat ng tao? Ito po mababasa natin sa aklat po ng unang Juan sa 5, ang talata po ay 11 hanggang 12. Ganito po ang pagtuturo na mababasa po natin sa Biblia. Unang Juan 5:11 hanggang 12. At ito ang patotoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ayon po sa mga talatang ating binasa, nasa anak po ang ikapagtatamo ng tao ng buhay na walang hanggan. Ang anak na binabanggit ang Panginoong Hesukristo. Opo. Nasa kanya ang buhay na walang hanggan. Paano makakamtan ng tao ang buhay na walang hanggan na kay Kristo? Dapat nasaan siya? Nandun po siya dapat sa kinaroroonan po ng anak. Kaya pagka ang tao nandun sa kinaroroonan ni Kristo, meron siyang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Alin ba ang kinaroroonan ng Panginoong Hesukristo na kinaroroonan din ng buhay na walang hanggan? Ito naman po, mababasa nating turo ng mga apostol po sa atin sa aklat ng Efeso. Sa 5, ang talata po ay 31 hanggang 32. Ganito po ang ating mababasa. Efeso 5:31 hanggang 32. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa,
at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa iglesia ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy po sa mga talatang binasa natin na kinaroroonan po ng anak, ito po ang iglesia sapagkat ito po may kaugnayan sa kanya. Ang sabi nga ng Apostol Pablo, isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa iglesia. Ayon pa rin kay Apostol Pablo, anong kaugnayan ng Panginoong Hesukristo sa iglesia niya? Ano kaugnayan ng iglesia sa Panginoong Hesukristo? Ito naman po sa Efeso 5, ang talatay 23. Ito mababasa po natin. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Ang kaugnayan po ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang iglesia, siya po ang ulo po nito. Kaya ang iglesia, ano ng Panginoong Hesukristo? Ang iglesia po, yun ang katawan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya, yung kinaroroonan ng anak na kinaroroonan ng buhay, iglesia, kasi ang iglesia, katawan ng Panginoong Hesukristo, siya ulo nito. Kaya, para ang tao magkaroon ng buhay na walang hanggan na kay Kristo, dapat ay naroon siya sa iglesia na katawan ng Panginoong Hesukristo, iglesyang pinangunguluhan niya. Yan po ang katotohanan nasa Biblia. Hindi po namin kuro-kuro yan. Ngayon baka sabihin ng iba, hindi naman ang iglesia ang tagapagligtas Bakit kailangan ng iglesia sa kaligtasan at sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan? Di ba pwedeng Kristo na lang? Total, nasa Kanya ang buhay. Ito po mababasa naman natin na pagtuturo po sa atin ng Apostol Pablo. Pakinggan niyo po. Sa Efeso 3, ang talata po ay 20 hanggang 21. Babasahin po namin sa inyo sa saling The Living Bible sa pagkakaliwat po sa wikang Filipino. Ganito po ang nakasulat. Ngayon ay luwalhatiin nawa ang Diyos. Nawa ay mabigyan siya ng kaluwalhatian magpakailan-kailanman sa walang katapusang panahon dahil sa kanyang pangunahing panukala ng kaligtasan para sa iglesia sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa binasa natin po mga talata, ang iglesia po ni Kristo, ito po'y pangunahing panukala sa kaligtasan. Master plan of salvation. Opo. Sa pangunahing panukala sa kaligtasan, may tagapagligtas at may ililigtas. Opo. Sino tagapagligtas batay sa mga talata ng Biblia? Ang tagapagligtas po ang ating Panginoong Hesukristo. At ano ang kanyang ililigtas? Ang ililigtas naman po niya, yung kanyang iglesia. Kaya para pakinabangan po ng tao, yung pangunahing panukala po ng Diyos para sa kaligtasan, tama pong kilalanin ang tagapagligtas Tama pong sampalatayanan siya sa tamang pagsampalataya sa Kanya. Pero tama din at kailangan na ang tao ay nasa iglesia na katawan at ililigtas ng ating Panginoong Hesukristo para siya ay masakop ng pagliligtas ng Panginoong Hesukristo at makabahagi siya sa buhay na walang hanggan at paninirahan doon sa bayang banal. Ipaglingkod pa natin, kapatid na William, sabi ng iba, bakit daw hindi na lang natin hintayin ang paghuhukom para magkaalaman niya sino bang bibigyan ng buhay na walang hanggan? Sino ba ang siguradong kaligtasan? Ngayon daw, wala pang nakasisiguro kung sino ang maliligtas. Yung bang sinasabi ng iba na ganun, batay ba sa Biblia yun o batay sa kanilang kuro-kuro? Nasisigurado po nating opinion lang po nila o kuro-kuro po nila yung kapatid na Orly. Kasi nakatala po, ayon sa Biblia, kung sino na po yung tiyak na maliligtas. At ito naman po mababasa natin mga kaibigan, ang nakatala po sa Roma, sa 5 ang talata po ay 8 hanggang 9, ganito po mababasa. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Tiniyak po sa atin ng banal na kasulatan kung alin po ang tiyak na maliligtas. Sila po yung mga tinubos o napawalang sala
sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Anong ginamit ng pangungusap diyan sa saling yan ng banal na kasulatan? Ang sabi po, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Pagka sinabi pong lalong tiyak, siguradong sigurado pong kaligtasan. Mhm. Kaya hindi na yung abangan natin ang pagbabalik ni Kristo, hintayin natin ang paghukom, magkaalaman niya. Pagka wala po kayo doon sa dako ng kaligtasan at inabot po kayo ng kamatayan Mhm. o ng paghuhukom, wala na pong tsansa ang tao na magtamo pa ng kaligtasan. Nasayang yung panahon Mhm. Ngayon po natin dapat siguruhin na naroon tayo sa iglesia na ililigtas ng Panginoong Hesukristo kasi tinubos ng kanyang dugo. Mhm. Baka ang nasa isip ng mga sumusubaybay yung iglesia o relihiyong kinabibilangan nila ang tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya ipaglingkod natin ang sinasabi ng Biblia, aling iglesia ang binili o tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Ito po mababasa natin na nakatala sa Biblia. Pahayag po ng Apostol Pablo sa Aklat ng Gawa 20 at 28, babasahin po namin sa salin ni George M. Lamsa sa pagkakaliwat po sa wikang Pilipino. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ito po yung binabanggit kanina ni Apostol Pablo na lalong tiyak na maliligtas sa puot ng Diyos. Yung binili po ng dugo ng Panginoong Hesukristo, iglesia ni Kristo lamang po. Kaya ang iglesia ni Kristo ang kinaroroonan ng buhay na walang hanggan. Yun ang sinasabing ang kinaroroonan ng anak, kinaroroonan ng buhay. Ito po ay ang iglesia ni Kristo. Narito po ang kaligtasan natin. Ngayon, kung nalaman ng tao ang katotohanan ito, sinampalataya na niya halimbawa, dapat niya bang ipagpaliban ang pagkakataon sa kaligtasan na ibinibigay ng Panginoon Diyos sa mga tao? Ito po ang panawagan ng mga apostol. Mababasa po nating nakatala, mga kaibigan, ang sinasabi po dito sa 2 Korinto sa 6, ang talata po ay 1 hanggang 2. Ganito po mababasa natin. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Tinuro po ng mga apostol sa atin. Sabi nila, ngayon na ang panahong nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Hindi sakana. Opo. Ito pong pagkakataong ito na inyong napakinggan ang katotohanan ng may kinalaman sa kaligtasan, ito po'y pagkakataon na bigay po ng Diyos. Sabi po ng apostol na si Pablo, huwag ninyong sayangin ang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos. Kaya nga buhay pa po tayo. Kaya nga may lakas, maliwanag ang isip. Kaya nga nakasubaybay kayo sa ganitong mga palatuntunan ng Iglesia ni Kristo. Pagkakataon po ito galing sa Diyos para malaman nyo kung anong katotohanan na dapat nating gawin sa ikaliligtas. Katotohanan dapat nating sundin para tayo magtamo ng kaligtasan. Hindi po natin dapat itong sayangin at ipagwalang bahala. Sana po itong ating pagtalakay na ito ay magbukas po sa inyo ng pagkakataon para makasama namin kayo sa tamang paraan ng paglilingkod po sa Diyos at sa pagtatamo ng kaligtasan, pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito'y sa pamamagitan po ng pag-anib at pamamalagi po natin sa tunay na Iglesia ni Kristo. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Nag-aanyaya po kami. Muli niyo kaming samahan sa panalangin. Panginoon naming Diyos, nagpapasalamat po kami ng marami Amen. sa ganitong mga palatuntunan na iglesia. Opo. Pakiloobin mo po na lahat ng aming mga taga-subaybay Amen. nang nakarinig po ng pagtuturo ng iyong kalooban, Amen. sana'y mabuksan ang kanilang puso at isipan Amen. para magawa din po na mabigyan ng halaga ang mga bagay na panlangit Amen. sa pamamagitan po ng pagpasok nila sa loob ng Iglesia ni Kristo. Amen. Magsama-sama po kami sa marapat na paglilingkod po sa iyo Amen. at sa pagmamana po ng kaligtasan. Amen. Ama, pakibasbasan po ang kabuuan ng Iglesia, Opo. pakibasbasan din po
ang pamamahalang inilagay mo po rito. Amen. Pati rin po itong palatuntunan at himpilan ng iglesia, lahat ng ito'y magalang po naming hinihiling sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.